for PRRD's arrest. Sinasabi rin ni Attorney Panelo that he was deprived of legal representation at the time of his arrest. Hindi nga natin alam kung may kasabay siyang lawyer kanina habang inaabot sa kanya itong ICC arrest warrant. Now, dagdag pa rin ni Attorney Panelo that the PNP could not have had or have a hard copy of the arrest warrant. Totoo nga naman kasi kanina wala pang naipapakitang dokumento o arrest warrant man lang. By not allowing one of his lawyers to meet him, the arresting could avoid being asked if they have a hard copy of the arrest warrant. According to Panelo, still it is an illegal arrest because the ICC arrest warrant comes from a spurious source, the ICC, which has no jurisdiction over the Philippines. The government action will make the arresting team as well as the public officials ordering the arrest criminally liable. And alam mo, Jeff, ito yung gusto kong itanong kanina kay Attorney Panelo. Ano ba yung ugnayan, ano ba yung authority nga ng ICC to order local authorities to impose or implement that arrest? So yan, maraming mga katanungan kailangan sagutin. Ilan dito ay... especially if noong 2019, supposedly nag-withdraw tayo from the ICC. Pero nabanggit nga rin siyempre ng Pangulo at ng mga ibang kawani ng current administration na duty-bound or parang bound tayo to help the ICC in case na magkaroon ng ganito. Yun yung mga naging statement leading up to this arrest. Samantala, gaya nga na nabanggit ni Sandy, Ploy na dumarating ang samot-saring reaksyon tungkol po sa nangyaring pagsisilbi ng warrant of arrest mula sa ICC para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa sa mga pahayag na yan ay mula po kay Renato Reyes, ang Secretary General ng Bayan. Ang sabi po sa statement ay the arrest of former President Rodrigo Duterte is a historic step towards justice and a blow to the regime of impunity that has been prevalent in the Philippines. We congratulate the drug war victims and their lawyers, and we will continue to give our support to them and their quest for justice. We call on the people to remain vigilant and to press that Marcos regime to ensure that justice will be served without fear or favor. Impunity cannot be forever, and we see today that while the struggle may be long and difficult, the people will always prevail. Let us not let this historic moment simply pass. Let us use it to call attention to the human rights crisis in the Philippines and the need to end extrajudicial killings and other human rights violations. Let this event serve as a warning to those who think that abuse of power will remain unpunished. Yan naman po ang naging pahayag ni Renato Reyes po mula po sa Bayan. At ito naman ang statement ng Bayan Chairperson at Makabayan Senatorial Candidate Teddy Casino. Sinasabi niya, finally, Rodrigo Duterte has been arrested for crimes against humanity. Finally, he will be held to account before a court observing due process, something which he denied thousands of victims of his bogus drug war. The road to justice has been long and difficult, beginning with the courageous decision of Duterte's victims to file a case with the International Criminal Court or the ICC. The body's meticulous investigations, despite the Philippine government's lack of cooperation and effort to sabotage its efforts, now culminating with the Interpol serving the arrest warrant against Duterte. This may be a victory, but the fight is far from over. Duterte's conspirators are still at large. There is still the grueling trial ahead. Maraming buhay ang nawala at hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin ang mga extrajudicial killings at red tagging kahit wala na si Duterte sa pwesto. Duterte's arrest is a crucial milestone in the struggle for justice. It proves no one, not even tyrants, can escape accountability. Pero hindi tayo dapat tumigil dito. Ang tunay na at ganap na hustisya ay hindi lang sa pag-aresto, kundi sa paghusga ng korte, pagpataw ng parusa at pagtiyak na hindi na ito mauulit kailanman. Now, justice may have taken time, but today we take a big step forward. Yan, galing yan kay Teddy Casino statement din on behalf of mga biktima ng extrajudicial killings noong kasagsagan ng drug war ng dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Okay, nasa linya po natin na ngayon ng telepono si dating Senador Sally Trillanes para po sa reaksyon dito po sa ganap sa NAIA Terminal 3 ngayong umaga. Senator, former Senator, nandiyan po kayo? Magandang umaga po sa inyo, Si Jeff and Sandy. Yes, si Jeff and Stanley po ito. Good morning, Senator. Siguro una po, nabasa ko na po yung Facebook post nyo kanina. Pero Senator, meron po ba kayo gustong idagdag sa naging reaction po ninyo sa nangyaring pag-aresto? Well, talagang ano tayo, no? Nagagalak tayo sa mga pangyayaring ngayon kasi napakahaba din po nung biyahe na yan. Simula 2017 pa po, nung unang final po nung Pagdalo Group ang communication sa ICC laban kay Duterte. So, ang dami hong pagsubok niyan, pero at least harating po tayo rito. Pero importante pong malaman natin na unang hakbang pa lang yan tungo sa hustisya na hinahangad po ng mga namatayan po sa ICC. Yes, sir, sinasabi niyo nga that this has been a long journey at ngayon magsisimula pa lang ang mas mahabang paglalakbay tungo sa hustisya nga para sa mga biktima ng EJK. Are you confident na they will get the justice that they have demanded kay Pangulong Rodrigo Duterte? Of course, hindi naman mapapalitan, hindi naman mabubuhay yung mga namatay na kaanak nila. Pero kahit papaano man lang, yung mga salarin, yung mga nag-agrabyado sa kanila, ay maging accountable. At isang importante po rito na mangyayari, magiging po siya, no? Ehemplo na tipong huwag niyong pamarisan itong ganitong mga sistema ng pamumuno. Pag ganyan ang gagawin mo, makukulong ka at mapapanagot ka. Yun po, kasi importante yan for future generations. Baka marami hong na-inspire dun sa ganong estilo na ginagawa niya na paniniga, pampatay, pag-o-oppress ng mga karapatan ng bayan. Hindi po pwede yun. Bawal po yun. Kaya, ayan po ang nangyari kay Duterte. And lastly, sir, what does this tell you about, pressing on, yung talagang magpursige lang na habulin nga itong mga kasong ganito? Kasi I'm sure, looking back in the past years, mukhang insurmountable nga at mukhang imposible na mangyari ito, lalo pat nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay lumabas nga tayo sa ICC at nawalan nga ng pangil o ngipin itong ICC as far as Philippine affairs is concerned. So in a way, full circle moment. Pero what does this tell you about just pressing on even if things seem hopeless? Yes, talagang huwag lang po tayo bibitaw kung tama po yung pinupursige natin, yung tinatahak natin, edi ito po. So, ang mga magdalo po kasi ay mission-oriented eh. So, we cannot move on without accomplishing the mission. So, ito po. So, it's a relentless pursuit of this mission. Former Senator, I also wanted to ask din kung bago po itong nangyari sa umaga, ano po ba yung siguro naging impormasyon na natanggap nyo at kung alam nyo po ba kung bakit sa Villamor Air Base dinala itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Hindi po tayo pwede makapag-komentary sa mga operational matters po. Basta masasabi po natin, may mga natanggap na tayong impormasyon tungkol sa warrant early on, pero hindi po natin pwedeng ilabas kasi nga gusto po natin na ganitong mangyari na mahuli siya. Otherwise, nakatakbo po yan. Okay, sir, Mr. Trillanes, anong tingin ninyo pag may mga ganitong cases na under trial, under ICC, dito ba sa bansa gagawin yan o at some point kailangan siyang dalhin sa labas? Sa dahig po yan. Sa dahig sila nililitis. Okay. At doon din po ang kanilang detention facility. So, para ibang-iba yung environment. Kasi kung dito po yan,
ang mangyari ay magko-create siya ng political instability. Oo, so kailangan siyang ililipat. At sa tingin nyo, lilipat agad si Pangulong Duterte given that the arrest warrant has been served, mukhang nag-ano na siya, no? Tumugon na siya dito sa kung ano man yung mga kasunduan namin. Nag-utos ng warrant na ito. So, do you expect an immediate flight for the former president today? Opo, I wouldn't know po, I wouldn't know about the operational details. Pero sana po, kasi I'm sure itong kampo nila Duterte, maghahanap yan ng paraan kung paano humabili yun at makapag-create sila ng gulo. But I'm pretty sure the Marcos administration is well aware of the repercussions of keeping him here. Yun po. Okay, maraming salamat. Former Senator, last na lang, nakausap na po ba kayo sa mga kamag-anak ng mga biktima po ng mga extrajudicial killings noong panahon po ng Administrasyong Duterte? Ang alam ko po, mamaya may isang Thanksgiving Mass na gagawin po sa may Commonwealth area. So, yun po, it's going to be a private celebration para kahit pa paano talagang sila po yung talagang tinamaan ng gusto dito sa mga pangyayaring ito. So, yan po, magkakaroon po sila ng konting gathering. Okay, abangan po natin na mamaya kung ano po kung masisili po ba natin yung pribadong pagtitipon na yan. Former Senator, maraming salamat po sa pagsama po sa amin ngayong araw. Okay, maraming salamat po sa inyo. Okay, good morning, sir. Yan, si former Senator Antonio Trillanes talking to us about how he feels about the developments, itong pagka-arrest nila. Kay dating Pangulong Duterte, sinasabi niya, this has been a long road, a long journey towards justice, pero kailangan lang magpursigi ang mga biktima ng extrajudicial killings, huwag mawalan ng, huwag panghinaan ng loob, at ituloy lang itong kaso, at umaasa rin siya na mahaba-haba pa ang mga prosesong mangyayari sa paglilitis nga nitong kasong ito na posible ring gawin sa The Hague doon sa the Netherlands. At bago nga ito, Stanley, itong nangyaring pagsilbi ng official copy ng warrant of arrest mula sa ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, banggit natin kanina sa Hong Kong siya. So up to ahead of this ICC arrest ay sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wala raw siyang kasalanan. He denies any wrongdoing over alleged human rights violations during his administration's crackdown on illegal drugs. March 11, bago siya lumipad, papunta dito, nagbigay siya ng interview sa isang media entity na kaalyado ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. At ang nabanggit sa interview ni dating Pangulong Duterte noon ay wala akong maalala na ginawa akong kasalanan, marami akong ginawa na hindi nagustuhan ng iba or maybe lahat, but I did it for the country. Ipapakita natin. Yeah, yun nga, parte rin ng statement na yun kanina, na binitawan ng dating Pangulo, sinasabi niya he will not accede to the power ng mga puti, that they should rather kill him than him surrendering. So yun yung naalaala na may ginawa akong kasalanan. Marami akong ginawa na hindi nagustuhan ng iba. O maybe lahat. But I did it for my country. Hindi ako yumaman. Wala akong nakuha. Pobre pa rin ako. And wala kayo nakita na nagdagdag na isang nipahat sa bahay ko. Wala kayong nakita na bagong kutsi, wala kayong nakita mo ito, katagal na itong panalangin ng apo ko. Took me so long at night. Kasi ayaw ko rin na gumastos yung mahirap rin yung hindi naman
Hindi kami pinagbigyan ng swerte sa buhay ng pamilya ko. Pati yung mga anak ko, financially, hindi that pretty hard, but we cannot afford the extra things in life. Kung hindi ako mapasok, hindi talaga ito makakita ng Disneyland itong daughter ko. Tagal niya hinihingi yan sa tatay pati nanay, sabi lang bukas. At tanong-tanong ako, prangka-prangka, hindi naman sabihin daw na wala silang pera, meron, pero it's not the right time to be spending. So maniwala ako kasi kayong taga Davao, kilala naman ninyo kami, ako. Okay, part of... Alam ninyo yan. Whether or not mag-succeed o mag-fail yung destiny will be part of your destiny in life. Yes, Mayor. Fourth question po. Part of your going to the rally, pag mag-endorse po kayo ng PDP laban candidates po, is tulungan natin yung mga 9 candidates para po ma-prevent impeachment ng daughter po ng nasa VP Sara. Ano po assurance natin dito? No, it's not that. Alam mo, ano yan eh. Whether or not mag-succeed o mag-fail yung destiny will be part of your destiny in life. Kanyang swerte yan. Naniniwala talaga ako niya. Yung ibang issues, iba rin yun. But for her to face judgments before her peers, iba yan. Kanya talaga yan. On her own. And sagutin lang niya kung ano ang tama. Even if you kill me now, totoo talaga, truly, it does not scare me a bit. Hindi naman ako magpasalamat, pero kaligaya ko na lang magpahinga na. Am I worth the toil of the police? At ako, presidente, noon may gagawin akong kalukuhan. If they want to arrest me, I will go to them. No apprehensions whatsoever sa mga narinig niyo po sa balita, Mayor, na may arrest warrant? Di po kayo na babother nito? I'm old for that, actually. Even if you kill me now, totoo talaga, truly, it does not scare me a bit. Hindi naman ako magpasalamat, pero kaligaya ko na lang magpahinga na. So, walang takot whatsoever? Wala, sir? About fear of dying? Yeah. Yung susundan ka ng mga ICC. May 100,000 na daw po na mga pulis na kaliploy sa Davao. Kakahiya naman niya. Pakisabi naman sa kanila na dagdagan nila ng few more mag-recruit sila sa probinsya. Come to think of it, bakit gawin nila sa bayan ko at sa akin mismo? Am I worth the toil of the police? At ako, presidente, noon may gagawin akong kalukuhan. If they want to arrest me, I will go to them. Hindi na ako kailangan, presidente ako, naging prosecutor ako. Ano ba nakain nila? All they have to do is to call me and say, come here that because there's a complaint against you. Or there's a valid summons or whatever from Congress or from the courts. Bakit mo pa dramahin sa akin yung gano'n? Matanong nga, sometimes ito nangyayari talaga. What will be the
reason for marshalling 5,700. Bakit pagurin mo yung Pilipino? Na isa lang man ang kailangan ko na baski isang patrolman dyan sa airport magabang. Hindi ako kayo maglaro ng patago-tago diyan. Naging presidente ako. So sinong taguan ko? Police? Army? Sino? ICC? Tagal ko na naghintay niyan. Vice Mayor pa ako, ICC. Ngayon, CCI na yan. Pabaliktad. Hindi ko kayo hinahamon, pero you have been doing it, fucking on it for a long time. Can you just please try once more? This time with yung action and candor. So makita tayo. Crimes against humanity man kaya. Pati yung hindi ninyo nasali na pinatay ni Hitler, idagdag mo na sa akin. Yung nakalimutan ninyo na listahan ko. Or the unsolved massacres around the world. Charge it on me because isang impyerno lang ito. Walang ano man to. At yan nga po ang naging interview ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa SMNI o kaalyado nga po ni Pastor Apollo Kibuloy, yung pagmamayari ng kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan po ang mga naging pahayag. Itinanggi po ni dating Pangulong Duterte na siya ay may ginawang mali sa interview po na yan. Nangyari po yan bago po siya lumipad dito pabalik sa Pilipinas galing sa Hong Kong. Magandang hapon po sa lahat ng nakatutok. Sa ngayon pa lang po nagsisimulang manood ng nangyari po ng pagtanggap po ng Interpol Manila ng official copy ng warrant of arrest mula sa ICC para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tuloy-tuloy po ang ating balitaan. Ako po si Jeff